paglulunsad ng kauna-unahang interactive digital tax calendar ng BIR. Ating tatalakayin kasama si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Attorney, magandang tanghali po. Good afternoon po, ASEC. Attorney, simulan po natin. Pakipaliwanag po, ano po itong interactive digital tax calendar ng BIR at ano po yung nagtulak sa inyo para buuin ito ngayong taon? ASEC, masaya po kaming alam sa publiko po na meron na po ngayong interactive tax calendar. This was issued pursuant to Revenue Memorandum Circular 110/2025 at it was launched officially last January 1, 2026. So ang pangunahing goal ni BIR para ilunsad ito is part siya kasi ng digital transformation program ng BIR. At taon-taon po, nagpapaprint kami ng calendar. So ngayon po, mas gusto namin na may, na may digital calendar na po kung saan nakakonsolidate na po ang lahat ng deadlines at ito po ay makikita sa BIR website. So, Attorney, ano po yung Yes. Ma'am, ano po yung pinakalayunin nitong paglulunsad ng kauna-unahang interactive digital tax calendar para sa 2026 at paano nito matutulungan yung mga ordinaryong mamamayan sa pagbabayad ng buwis, lalo na po yung ating mga senior citizens? Ang layunin niya po ay magkakaroon na po ng, kasi po dati ang dami po naming, wala po tayong centralized calendar na nagsasabi kung kailan po talaga ang tax deadline. Makikita po siya sa iba't ibang platform, makikita po siya sa BIR website. So, pero wala ka po, hindi mo pa talaga po makikita kung saan yung, sa ganitong araw, anong deadline, anong form. So, para po, ang layunin ni BIR, makakatulong po sa lahat ng taxpayers, lalo na po mga senior citizens, na magiging madali. So ang una pong layunin namin, ang gagawin po namin interactive tax calendar is user-friendly. Kung nakita nyo na po at kung naranasan nyo na pong gamitin ang BIR tax calendar, napakasimple po siyang gamitin. So makikita mo po sa ngayong araw na to, ano po ang deadline na buwis, ano po ang form na gagamitin, ano ang mga isasubmit na dokumento na nag-due sa ngayong araw. So yun po, kasi po kung nakakalito po sa taxpayer, parang 'di ba hindi naman po nakakagana magbayad ng buwis. So to increase voluntary compliance, we made easier to the tax-paying public. Ma'am, follow-up lang po. Ito po bang calendar na ito ay makikita rin doon sa eGov.ph app na kung saan nandun din po yung BIR? At sa ngayon po, hindi pa po siya na-launch kasi nga po, we just officially launched it in the BIR website. And yun po is part ng future programs ni BIR. Sa ngayon, our goal is to stabilize muna the use of the interactive tax calendar. And later on po, after po, we will coordinate po na ma-embed na rin po siya sa eGov website. Attorney, bukod po dun sa nasabi ninyo na ito ay magiging centralized na po, no? Ano pa po yung ibang kaibahan nitong digital tax calendar kumpara sa dating paraan ng pag-aanunsyo ng tax deadlines ng BIR? At doon po ba sa website, meron din po bang, kumbaga yung mga maliliit o mga very short na tutorials paano ito gamitin? Yes po, meron po siyang tutorials kasi meron ka po doon makikita po yung user's guide. So kasi po dati, before we launched this first ever interactive digital calendar, ang ginagawa po ni BIR is nagpapaprenta kami ng mga desk calendar. We provide this desk calendar sa mga taxpayers at alam naman po natin with the scope of the taxpayers in the Philippines, hindi po lahat magkaka-access. So, meron din po kaming ini-issue na memorandums, advisories, and nagpo-post rin po kami ng mga deadlines sa social media. So, with the BIR tax calendar, parang na-centralize na po dyan lahat at napapadali. Kasi minsan, nakikita mo lang siya deadline, pero hindi mo alam kung anong dapat ang form na gagamitin. So, ang naman, yung mga submission of other documents on that same date, sa ibang issuance naman siya makakita.
Ngayon, with the launching of this BIR Interactive Calendar, ang nangyari po is lahat na po makikita mo siya. Parang one-stop shop po siya, ma'am and sir. Okay. Attorney, nabanggit mo yung pagiging user-friendly nitong interactive digital tax calendar. With that being said, possible po ba na nakalink na rin dito yung mga payment applications na para mas madali na makapagbayad ng buwis yung ating mga kababayan? At kapag ka po ginamit ng taxpayers yung clickable dates sa tax calendar, ano po yung mga makikita nilang impormasyon at mga detalye? O pag nag-click po kayo sa sa date, example, ngayong araw, i-click natin, makikita mo na meron na ano po ang deadline, anong form ang magagamit. But for non-EFPS filer, makikita nyo lang po ang preview ay anong itsura ng form na gagamit. But you still have, sa ngayon nga po, hindi pa siya namin nalilink dyan sa EBIR forms. Ang filing and payment po will always be with the EBIR portal pa rin. With respect sa EFPS filers, naka-embed na po doon sa calendar ang link to EFPS. So, pwede na po sila mag-file and pay through that portal or through that calendar kasi nakalink na po. So, lahat naman po, the authorized agent banks, ano po ang mga payment channels namin, makikita po doon sa calendar. So, yun po. So ma'am, sinabi ninyo na nakalink na po doon, ano, pwede nang diretsong magbayad sa mga agents, pati sa mga bangko. So ano po yung ginawa ninyong pakikipag-ugnayan initially sa mga bangko para sigurado na ito ay seamless yung kanilang transaction? Ma'am, as I've said po, it is applicable to EFPS filers. So, may ano na po tayo, may system na po yan. At pag nag-enroll ka sa system na yan, naka-communicate na po yan sa bank. So, it is an existing system and nagbigay lang po kami ng link sa BIR tax calendar. Attorney, para sa mga self-employed MSMEs at tax practitioners, alin sa mga feature ng tax calendar ang inaasahang pinaka-magagamit po nila sa araw-araw? Ang tax deadline po talaga ang magagamit natin araw-araw. So yun po, kaugalian lang natin, bisitahin ang BIR website every day, tingnan natin kung ano po ang deadline sa mga MSMEs. Ano po, pinadali namin. So, naka-flash po sa screen kung paano, ano makikita doon. So, yun po, ang tax deadline po talaga ang pinaka mabibisita yan. Kasi napaka-importante yun po ang tax deadline. Kasi po, ang iniiwasan po natin is magka-penalty ang mga taxpayer for failure to file on time. Alright. Attorney, hingi rin po kami ng assurance paano po masisiguro ng BIR na updated at tama ang lahat ng impormasyon at deadlines na makikita sa digital tax calendar. Sa digital tax calendar po, lahat ng deadlines na nakalagay dyan ay nakabase naman po sa batas na nag-set ng deadlines kung kailan ibabayad ang buwis. So, from time to time, the BIR issue revenue assurances at every time po nag-i-issue kami, ina-update rin po namin ang aming tax calendar. So, attorney, may plano po ba ang BIR na palawakin pa itong digital tax calendar features tulad ng alerts, email reminders o mobile-friendly features sa hinaharap? Yes po, we are looking forward for that. Part po yan ng mga future plan ni BIR. Pero sa ngayon, nagpo-focus lang na kami muna na ma-stabilize natin ang system. Kung meron po kayong feedback, pwede nyo naman po ma-refer sa BIR. Nandun rin po kung how you can contact us kasi gusto rin namin marinig kung there are lapses or there are things that we need to fix. Kasi gusto po namin magiging stable, accurate at reliable ang ating interactive tax calendar. Sa inyo palagay po, attorney, paano po makakatulong ang proyektong ito sa pagpapataas ng voluntary tax compliance sa bansa? So, yun po. Sa ngayon, yun nga po, this interactive tax calendar will help us avoid confusion. Kasi po, di ba, pag hindi po malinaw, medyo doon nga, magkaka-penalty dahil hindi nakabayad sa tamang oras.
So we need a clear guidance to encourage compliance. So yun po, may i-improve po ang compliance natin kung maayos at consistent ang mga policies, deadlines na sinepset ni BIR. Attorney, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, particularly sa ating pong mga taxpayers. I-encourage po namin ang ating mga taxpayers na gamitin po natin ang BIR Interactive Tax Calendar. Very useful po siya. Lahat po makikita nyo na dyan yung kung kailan ang deadline, ano ang kailangan i-file, saan ka pwedeng mag-file, lahat po nandyan na po. So, at ang mensahe po namin, ito po ay isang pamamaraan lang na itinutulong ng BIR para mapabilis ang pagbayad ng buwis. Pero it does not in any way na mamawala ang personal assistance na maibibigay ng BIR. So sa lahat po, yung mga nasa malayong lugar at hindi marunong, lahat naman tayo ngayon po may cellphone na. You just access it through the BIR website. Makikita nyo po yan. Kung hindi po kayo marunong, you can approach any BIR offices para matulungan po kayo at mag-guide kung paano gamitin ang BIR tax calendar. So sa atin naman sa mga mamamayan, dapat ngayon pa lang nagre-ready na rin para sa Yes. pagpa-file ng mga income tax, mga babayaran sa real estate, para hindi tayo nagkakaram kung kailan malapit na yung deadline. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Brianna K. De Los Santos, ang tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue.